Hi everyone! I'm Teacher Margie. Naumpisahan nyo na bang gawin ang inyong IPCRF 2025-2026? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang official electronic IPCRF 2025-2026. So, dito sa screen, makikita ninyo yung enable editing. Ayan, so i-click nyo lang yan. Ayan. Kung makikita nyo naman na magiging ganito yung lalabas naman na kulay pink, yung blocked macros, kailangan ninyo munang i-unblock yung macros ninyo para magamit ninyo yung electronic IPCRF. So, i-close nyo muna. Then, doon sa soft copy ninyo, i-right click nyo lang. Then, i-click ang properties. Ayan. Then, dito sa lower, tignan nyo yung unblock, i-check nyo yung box, then click apply, then okay. Ayan, so pwede nyo nang i-open yung IPCRF ninyo na soft copy ninyo. Ayan, so lalabas na yung macros have been disabled, pwede nyo nang enable consent. Ayan. So, pwede nyo nang umpisahan na gawin ang inyong IPCRF. So, dito, school year, huwag nyo nang galawin yan. Then, dito naman sa career stage, kung kayo ay T1 to T3, ayan. So, ang i-click ninyo ay beginning towards proficient. Pag kayo naman ay T4 to T7, proficient naman ang pindutin. Pag kayo naman ay MT1 to MT2, ayan, highly proficient, then distinguished, MT3 to MT5, ayan. So, ang pindutin muna natin is the beginning towards proficient kasi it's T3, ayan. Then, click start. Ayan. Then, i-click nyo yung agree. Ayan. So, pwede nyo nang i-fill out yung mga information nyo dito sa demographic profile. Ayan. So, ilagay yung region, division, school ID, school name, then yung school type, kung urban ba or rural ang inyong school. Syempre, barangay is rural. Ayan. Then, school size, kung small, medium, large, or very large ba ang category ng inyong school. Then, classification, kung anong official information naman. So, last name, first name, middle name. Ayan. So, i-fill out nyo lang yan. So, yung mga inilalagay ko na ibang information dito is gawa-gawa ko lang. So, fill out lang natin. I-try lang natin. So, C3. Ayan. Age. Number of years in teaching. Ayan.
So, kung meron kayong master's degree, so ilagay ninyo. Kung wala naman, sa bachelor's degree naman ang paglalagyan ninyo na pipiliin. Kung doctorate naman, i-click ninyo, then ilagay ninyo kung ano yung graduate ninyo. Then level taught. Ayan, elementary. Ayan, so area of specialization, ayan, so pumili lang kayo dyan. Kung wala dyan sa option, sa others, tapos i-type nyo kung ano, i-specify ninyo, then subjects, taught, ayan. So i-click lang kung ano yung mga tinuturo ninyo. Then pag okay na, i-click nyo yung finalize profile. Then, dito naman, may lalabas sa screen ninyo na hinihingan kayo ng password. So, ang password natin is 6 digits. So, ang ilagay nyo na password is yung madaling matandaan para pag may i-edit kayo, babalikan nyo yung file ninyo na IPSRF, madali nyong ma-open ulit. Kasi re-require kayo ng password. Ayan, then save. So, hintayin natin, nabasahin. Ayan. So, part 1 na tayo. So, there are 4 parts sa ating IPSRF. So, bawat finalize natin ng kada part, nabubuksan natin yung susunod na part. Ayan. So, part 1 muna ito. Ayan. So, i-fill out nyo yan kung sino yung rater ninyo. So, sa amin, kasi meron tayong master teacher, nakalagay naman doon sa PMAS guidelines kung sino yung mga rater natin. So, sa amin, master teacher ang aming rater dito sa school namin. Then, ang approving authority is the school head. So, maglagay lang ako ng sample na name dito. So, dito naman, kung ano yung napagkasundoan ninyo na date of review ng inyong IPSRF, ganoon na lang ang ilagay ninyo. So, lalagay. Ayan, kung tapos na kayo dyan sa taas, pwede na ninyong ilagay o i-fill out itong mga naka-white cells. Ayan. So, lahat ng mga white cells lang ang pwede ninyong i-fill out. So, ano ang basis natin dito? Siyempre, yung rating sheet, kung saan at kailan kayo inobserbahan. So, nung una, dalawa ang ating option sa ating classroom observation. Pero, na-revise yun, iisa na lang ang ilalagay natin. Kung alin yung mas mataas, yun yung pipiliin natin. Ayan. Kung dalawa yung observation ninyo. Pero kung isa lang, syempre, no other option, yun lang ang ilagay natin. So, ang basis natin dito is the rating sheet. Dito sa COT 1. So, classroom observation. So, for example, ang nasa rating sheet ninyo is, maglagay tayo ng 5 dito. Ayan. Then, huwag kalimutan kung kailan kayo inobserban. So, nakalagay din doon sa inyong rating sheet. Ayan. So, for example, ito yung nakalagay doon sa rating sheet ninyo. Ayan. So, ilagay nyo yung date ng observation ninyo. Dito naman is sa quality, efficiency, and timeliness. So, ano yung pagbabasihan natin dito is
yung non-classroom observable natin or basis natin is the portfolio. So, importante gumagawa tayo ng MOBs natin para ma-rate natin ang ating sarili kung mamimit ba natin ang mga means of verification. Ayan. So, sana meron kayong ginawa na means of verification para ma-rate ninyo ng tama ang inyong IPCRF. Ayan, kung tapos nyo na gawin, nalagyan nyo na ng mga ratings, ayan, so pwede nyo nang i-fill out yung bandang baba kung sino yung approving authority. So sa amin is the school head. So palaging naka-caps lock ang ating pagta-type ng mga pangalan. So ibig sabihin malaki po ang mga letters na ita-type po natin. Ayan, so kung na-double check na, pwede na nating i-finalize yung part 1. Ayan. So tandaan ninyo, i-double check nyo palagi kasi pag na-finalize na lahat, hindi na yan pwedeng ma-edit. Ayan, so ang pwede na lang ma-edit is the profile lang natin. Kaya, be careful sa pag-finalize. Hindi katulad dati na bawat finalize natin is pwede nating i-unfinalize. Pero ngayon, maglalak na siya. Hindi na natin siya ma-encodean ulit. So, i-finalize na. Then, required ulit ng 6-digit na password. Ayan, so part 2 na tayo. So ito na yung part 1, then part 2 encoding. So ang part 2 natin, so kung dati is ang pinagkukuhanan lang ng rating natin sa IPCRF is itong sa rating sheet at saka sa MOVs natin. Ayan, para makakuha tayo ng 5 na outstanding. Pero ngayon, ang 5% is kukunin na yan sa ating core behavioral competencies. Ayan. So, ibig sabihin, hindi na siya sa buong dito sa competencies natin. Kasama na ngayon ang ating core behavioral competencies. Yan yung part 2. Ayan. So, dati pa rin ang ginagawa natin dito, 5 ang highest, 1 ang lowest. At saka, nadagdagan ang ating core behavioral competencies. Nadagdagan siya ng gender sensitivity. Kasi dati hanggang innovation lang siya. Ngayon, dinagdagan ng 7 na core behavioral. Ayan. So, lagyan na natin ng rating. Ayan. So, mapapansin nyo rin, automatic din yan na nag-co-compute siya. So, ayan. Kung okay na, pwede na nating i-next. Ayan. So, wala siyang finalize. So, next lang ang pipindutin natin. Ayan. So, mapapansin nyo, nawawala yung mga part 1, part 2. Ayan. So, part 3 na tayo. Ayan yung summary ng ating rating. Ayan. So, 4.688. Sample lang po ito. So, nandyan na yung summary. So, part 1, professional standards is 95%. Then part 2, yung core competencies is 5% para ma-meet natin yung 100%. Ayan. So, in-average yan para makuha natin yung final rating ng ating IPCRF. Ayan. So, sa last part na tayo sa part 4. Ayan. So, mapapansin nyo rin,
Katulad ng last year na IPCRF din na natin, nag-o-automatic na rin yan na lumalabas ang ating strength and development needs. Ayan. So, hindi na tayo mahihirapan pang mag-encode ulit dito kasi automatic na siya. Ang program na ang nag-identify kung ano yung development needs natin at strength. Ayan. So, lagyan nyo lang siya ng action plan kung ano man yung mga ilalagay nyong learning objectives at intervention, timeline, and resources needed. Kung tapos nyo na yan, nalagyan nyo na yung professional standards at core behavioral competencies. Ayan. Then, pwede nyo nang gawin at pindutin ninyo ang finalize. Ibig sabihin, mafa-finalize na lahat. Ayan. So, itry natin na gawin yung action plan. So, maglalagay lang po ako ng mga sample. So, kung tapos nyo na yung part 4 or yung development plan sa inyong IPCRF, pwede na natin itong finalize IPCRF. So, ito namang makikita nyo commitment form. Lalagyan nyo lang yan. So, tignan natin. Lalagyan nyo lang yan kapag yan yung meron kayong S nung nakipag-reclassification kayo. Pero pag hindi naman kayo nakipag-reclass at wala kayong S, so, hindi nyo na yan kailangan na fill outan. So, proceed na kayo agad sa finalize IPCRF. Ayan. So, ganito na yung magiging itsura niya. So, nawala lahat yung nandoon sa part 1 to part 4. Ayan. So, naka-hide na siya. So, tandaan ninyo, kada finalize ninyo ng bawat part, i-double check nyo na kasi hindi nyo na yan mai-edit. So, ang mai-edit lang natin is yung profile ninyo o yung personal information. Pero yung kada part, hindi na po. Ayan. Kung gusto nyo naman na i-print na ito, makikita nyo yun sa aking video na how to print IPCRF. So, panoorin nyo po yun kung paano na ninyo i-print yan. Ayan. So, ganito lang yung gagawin natin. Sana nakatulong itong video na ito para maumpisahan nyo na rin na gawin ang electronic IPCRF ninyo sa school year 2025-2026. Maraming salamat!